kaya mainam na buksan na lamang at sumuot sa bintana. Tandaan rin na kung automatic o power windows ang inyong sasakyan, bubuksan o buksan ng isang bintana ng sapat lang para makalabas. Huwag daw bubuksan ang lahat ng bintana dahil mas mabilis na papasok ang tubig at siguraduhin din na may bitbit na pampalutang paglabas ng bintana. Dami ka naman kailangan tandaan, Pia. Oo nga, nakaka-tense. Nakaka-tense yun nga eh. Ang ginagawa nila pag kunwari may pressure na nanggagaling sa labas, you can't open it. Saka if it's power windows, walang power yung sasakyan mo, hindi mo rin siya mabubuksan. If there's something that you can find inside, like parang pantusok or something, igaganon mo dun sa bintana, tapos yung pressure from, ito yung pag super lubog ka na, ha? Yung pressure from outside para mag-shatter yung ano. Ito yung pag sobrang, as in lubog ka na talaga. Hopefully by then, nakalabas ka na sana, hindi ka na umabot sa ganun. Unang-una, huwag kang sumuong kung hindi ka naman sigurado. Although yung ondoy talaga, biglang taas ng tubig. Stuck ka sa traffic. Wala ka talagang choice kundi tumuntong dun sa sasakyan mo. Yung isa nga daw dun sa Ayala, habang inaanod siya, naglabas siya ng perang ganun sa labas ng bintana niya kasi inaanod na siya eh. Dati niyan daw yung mga Makati Boys, mga kusino-sino. Naitulong siya sa gilid. So, kanya-kanya na yung pera din kayo sa sasakyan. Samantala kung sakali naman nalubog o nalusong na sa bahang inyong sasakyan, narito pa po ang ilang mga tips para hindi ito tumirik. Tandaan lamang na ang pinaka-critical na parte ng sasakyan kapag napasabak sa baha ay ang air cleaner nito. Kapag nahigop nito ang tubig, papasok ito dire-diretso sa loob ng makina. Kung ang baha ay hindi lalampas sa kalahating gulong ang taas, wala naman daw dapat ipangamba ang motorista. Pero patayin ng aircon para mas malakas ang hatak ng makina. Alalay din sa manibela at huwag bibitiw sa silinyador o gas pedal. Kapag na-traffic naman, bombahin lang ng bombahin ang gas habang naka-neutral. At higit sa lahat, huwag mag-panic. Pero kung mataas na talaga ang tubig at wala nang nakakalusot sa binahang kalsada, huwag nang isugal pa ang kapalaran ng inyong sasakyan at maging ng inyong sarili. Yan, okay. Ibig sabihin, huwag ka na sumuok. Palakit naman, balik ka na, tapos ka na. Samantala, marami nagtaka kung bakit umabot hanggang dibdib ang baha sa Viluna sa Quezon City noong Martes. Sa pag-iimbestiga ng MMDA, natuklasan nila ang ilang pagbabago sa drainage system ng lugar. Tila nagbago raw ang forma ng ilalim ng kanal dahil sa dating diretso ay nagkaroon ng paliko. Kaya naiba rin daw ang daloy ng tubig palabas sa creek. Bukod pa rito ang nakuwang basura at malalaking tipak na bato na naging sanhi ng pagbara sa kanal, umabot sa 3 toneladang debris o katumbas ng 3 truck ang nahakot ng mga bara. Ayon pa sa MMDA, sadyang bahain daw ang lugar na ito sa Viluna dahil sa kabahaan ito ay may natural depression o lalim sa bandang gitna na may 5 metro. At ngayon, nagsisimula ng bumaha, nagsasagawa na rin ng inventaryo ang DPWH at MMDA sa mahigit 600 manholes na natakpan na kasabay ng pag-aaspalto ng kalsada. Kaya naman dapat daw panagutin ang contractor ng proyekto ng DPWH. Ayon naman sa DPWH, hindi naman daw sila nagpabaya sa kanilang contractors. Nangako na rin daw ang mga contractor na itatama ang pagkakamali sa kanilang mga proyekto at tutulong din daw sila sa paglilinis ng mga nabarahang drainage at manhole. Teka, hindi daw sila responsable pero natakpan nga mga manhole. Which means gastos. Exactly. Additional yan. Which means they have to face what they did. Pero may insurance ba naman yan, di ba, sa mga contractor? Dapat wala na yung additional na bayad. Depende dun sa kontrata nila. Ayusin na lang sana. Ano pa naman sila? Tagal na. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Eto na, alamin na po natin ang pinakahuling ulat panahon mula naman sa GMA Weather kasama ang ating resident meteorologist, si Mr. Nathaniel Cruz. Mang Tani! Salamat, Connie. Good morning pong muli sa ating mga kapuso. Lumabas na nga sa bansa itong low pressure area na ating binabantayan pero hindi pa po tapos ang tag-ulan dito sa ating bansa. Dito sa latest satellite image mula sa Weather Central, makikita pa rin natin yung mga kaulapan nandito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan at ito po ay dulot ng hanging habagat. Kaya naman posible pa po ang pagbuhos ng ulan lalong-lalo na dito sa Luzon, Visayas at yan po ay hanggang sa Mindanao. So yung pong mga kulay green, kulay dilaw at yung mga kulay pula, yan po ay mga kulay na nagsasabing pwede pang makaranas ang pagulan. Yung pong mga kalat-kalat na pagulan dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yan po ay dulot ng pinagsanib na epekto ng hanging habagat at yung mga pagkulog, pagkidlat, lalong-lalo na po dyan sa Mindanao.
Samantala, mataas ang posibilidad ng pag-ulan mula umaga dito sa Metro Manila, 60%, at yan po ay tataas pagdating ng tanghali hanggang dyan sa pagdating ng gabi na kung saan 80% ang posibilidad ng pag-ulan. At dahil inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw, patuloy po ang pagbabantay ng level ng tubig dito sa ating mga dam, lalong-lalo na po dito sa Ipo Dam at Lamesa Dam na ngayon ay mataas ang level ng tubig. Unahin natin ang Ipo Dam at ayon nga sa Pag-asa Flood Forecasting and Warning Section, kanina pong ika-4 ng umaga, ang level ng tubig sa Ipo Dam ay 100.17 meters. Konti na lamang po ang diferensya niyan doon sa spilling level na 100.80 meters. Ang Ipo Dam po ang siyang nagdadala ng tubig pababa dyan at papunta naman yan dito sa Lamesa Dam. At kanina pong ika-4 ng umaga, ang level ng tubig sa Lamesa Dam ay 79.87 meters. Konti na lang din po ang diferensya dyan sa 80.15 meters na spilling level. Nasa red alert na po o red alert ang Lamesa Dam at ito po yung tinatawag kasi nating overflow dam. Ibig sabihin po niyan, kapag ang tubig ay tumaas dito sa Lamesa Dam, hindi po yan maiipon kundi kusa po yang lalabas at dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, inaasahan natin na yung pong mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga gilid ng ilog, ay pinag-iingat po. At itong mga residenteng ito ay sinabihan na pansamantalang lumikas muna sa kanilang mga kabahayan. Dahil nga po sa inaasahan natin na pag-apaw ng tubig dyan sa Lamesa Dam, sila po ay posibleng maapektuhan. Tandaan mga kapuso, ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. I like Connie. Thank you, Mang Tani. Samantala, ito naman po ang isang good news sa ating lahat. Isa hong maswerteng kababayan naman natin ang nakatama sa winning combination ng Grand Lotto 655 draw kagabi. Tumataginting po na 163 million pesos ang napalalunan niya na jackpot. At ang maswerteng kombinasyon, 36, 26, 10, 49, 32, 37. Oo nga, tatlong line of Congrats, three. Tito. Yung mga tahimik at hindi nagpapakita. Yung O yung mga biglang bumukod. Today wala na yung kapitbahay Parang niyo. vital statistics mo yung Si una. Igan, 36, 26, 10. Ayan. Balikan naman po natin si Ivan sa Lamesa Dam para sa mga maaksyong balita naman sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Salamat, Connie. Isang lalaki ang tumalon sa Marikina River kaninang madaling araw. Aminado ang kaibigan ng lalaki na nagiinuman sila na mangyari ang insidente. Ang report mula kay Jay Sabale. Jay. Ivan, digo pa rin ang mga rescuer na makita ang binatang tumalon sa Marikina River bandang 1:30 kanina madaling araw. Kwento ng mga kaibigan ni Michael Abat, nagiinuman daw sila sa Marikina River Park na mangyari ang insidente. Nag-away daw kasi si Abat at kalibin nito. Pero paglilinaw ng mga kaibigan ng biktima, hindi raw ito tumalon sa ilog para magpakamatay. Nais lamang daw ng binata na tawirin ang kabilang pampang. Ayon naman sa ama ng biktima na si Mariano Abat, magaling daw lumungoy ang kanyang anak. Wala rin daw siyang nakikitang dahilan para kitilin nito ang sariling buhay. Mahigit 2 oras sinuyod ng Marikina 161 Rescue at Barangay Santo Niño Rescue ang ilog hanggang Industry Valley, boundary ng Marikina at Pasig, ngunit bigo silang mahanap ang binata. Mamaya alas 8 ng umaga, ipagpapatuloy nila ang paghahanap. Ivan? Maraming salamat, Jay Sabale. Samantala, arestado ang isang Chinese national at 5 Pinoy matapos mahulihan ng may 20 milyong pisong halaga ng piniratang DVD ang kanilang truck sa Rojas Boulevard. Ang report mula kay Victoria Tulad. Victoria. Ivan, tinatayang nasa 20 milyong pisong halaga ng mga piniratang DVD ang nasabat ng mga tauhan ng OMB at PNP mula sa isang truck sa Rojas Boulevard kagabi. Papunta lang sana ang truck sa Quiapo nang matsyempohan ng joint operation ng 2 ahensya. Pag-aari umano ng Chinese national na si Mu Zizu ang nasabat na pirated DVD. Bagamat nakaiintindi at nakapagsasalita ng Tagalog, tumanging magbigay ng pahayag si Zhu. Kasama niyang dinala sa presinto ang 5 lalaking Pinoy na driver, pahinante at kargador ng truck. Depensa nila, hindi nila alam na pirated DVDs ang sakay ng truck.
Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9239 o Optical Media Act of 2003 ang mga suspect. Ivan? Maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala, sa kabila ng mga tinamong pinsala sa katawan, nakaligtas ang isang lalaki matapos umano siyang pagtulungan ng mga construction worker sa kanilang lugar. Pasa, bukol at gasgas sa mukha at katawan ang inabot ni Joven Clavio. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na may iringan ng magkabilang kampo. Inireklamo na noon ni Clavio sa barangay ang construction dahil nababagsakan daw ng bato, buhangin at semento ang kanyang paninda. May-ari naman ng ipinapagawang bahay, inireklamo si Clavio dahil sinisira raw nito ang mga salamin ng bahay. Hindi naman itinanggi ng mga construction worker na pinagtulungan nila si Clavio, pero hindi raw siya itinali.